Ang Diyos ay maghahari na. Talikdan ang salang-salang. Panalin sa balitan. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol. Si Simon Pedro, si Simon na tinatawag na Pedro, at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sina Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simong Makabayan at si Judas Iscariote, ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hentil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Good evening po sa inyong lahat. Isa po sa mga gawain ng ating Panginoon ay magbigay ng kapangyarihan. Ang kapangyarihan na yon ay binigay ni Kristo sa narinig nating ebanghelyo sa 12 alagad. At pag sinabi nating kapangyarihan, merong iba't iba tayong pangunawa. Lalo na bilang mga tao na nasa mundong ito, maraming mukha ng kapangyarihan. Kapangyarihan sa pag-iisip. No? Kaya nga, sabi sa mga estudyante, sa mga bata, no, kapangyarihan ang pag-aaral. Kapangyarihan ang edukasyon. Kaya mahalaga yun. Hindi lang dahil sa kailangan din nating gumraduate kagaya ng kapitbahay. Hindi kailangan gumraduate dahil kailangan ng diploma para mayroon kang manahin. Kapangyarihan ang edukasyon. Kapangyarihan din ng talento. Kapangyarihan ng kabaitan, kapangyarihan ang pagsasalita. Pero wag natin kalilimutan, si Kristo dapat ang nagbibigay ng kapangyarihan na meron tayo. Wag natin kunin sa mundo. Wag nating agawin sa ibang tao. Ang ipagdasal natin ay magkaroon tayo ng kapangyarihan ni Kristo. At yun yung binigay niya sa 12 alagad. Pero magtataka tayo, Father, pati si Judas na magkakanulo sa kanya, binigyan niya ng kapangyarihan. Huwag nating kalilimutan, kapangyarihan din ang magtiwala, ang magpatawad. Kaya marahil nung binigay ni Kristo ang kapangyarihan sa mga taong pinagkatiwalaan niya, nandun din sa kanyang pag-iisip na itong mga taong ito ay maaari ring magtaksil sa akin. Maaari ring magkasala sa akin. Maaari ring magkamali sa akin. Pero hindi na hinayaan na mas maghari ang kapangyarihan ng kasamaan kesa sa kabutihan. Kaya ang pinairal niya pa rin ay ang kapangyarihan
ng kabutihan. Yun nga lang, sa huli, yun ang pinili ni Judas. Kaya ganun din tayo. Huwag kang malulungkot. Huwag kang manghihinayang kapag may mga taong sinira ang kapangyarihang binigay mo sa kanila. Ano yung kapangyarihang binigay mo sa kanila? Tiwala. Pinili nila yun. Yun ang ginusto nila. Ang mahalaga, hanggang huli, pinili mong maging makapangyarihan dahil pinili mo si Kristo. At pag pinili mo si Kristo, mas umiiral sa iyo ang kapangyarihan ng pagpapatawad, ng tiwala, at ng kabutihan. Kaya mga kapatid, araw-araw, mahirap man ang magdesisyon. Mahirap man ang gumawa at kumilos. Sa huli, lagi nating sasabihin yung pong huling bahagi ng unang pagbasa natin, panahon na upang hanapin ang Panginoon. Sana, sa lahat ng ating iisipin, gagawin at pipiliin, lagi nating hangarin na makita ang Panginoon sa mga bagay na ito. At higit sa lahat, huwag nating kalilimutan, sa bawat desisyon, sa bawat pagpili na gagawin at ginagawa natin, hayaan nating magtiwala pa rin tayo na sa huli, kapangyarihan pa rin ng Diyos ang masusunod. Amen.